Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat Camartes TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Luging-lugi na ba ang Itbulaga? Reaklamang po tayo. Ito. Sensitibo po itong pag-uusapan namin. Ito po yung mga umiikot na kwento ngayon. Hoy, umiikot. Dahil hindi po kami tagaloob, pero nasa labas man po kami, nakararating sa amin ang mga detalye ng nagaganap sa isang istasyon sa Hoy. GMA7. Hoy! Diba? Nagkatrabaho, wag naman sana mawala agad. Anong point mo dyan? Ang point ko dito, parang sa nakikita ko sa mga datos sa pang-araw-araw, parang ang papunta na talaga dyan. Okay, siguro yung mga datos na sinasabi dyan, yung mga nanonood kasi, di ba, nakita naman po natin, yung nanonood lang nakaraan, mga sangay, nasa 300. Diyos. Ay, nako. Ay, nakalungkot man. Yun po yung Itbulaga sa GMA, ha? Nakaraan kasi, nagkaroon po tayo ng, alam nyo na, mga sangkay, parang nang trip po tayong tingnan yung mga istasyon na yan o mga noon time show at talagang grabe ang lala. Mukhang hindi po ako magtataka kung magsasara itong Itbulaga nasa GMA. Pagsasara. Na marami na rin naririnig-rinig at kumakalat rin sa social media na mas mapapaaga daw ang pagsasara. Uy! Mapapaaga ang pagsasara? Kasi di ba black timer sila ng GMA. Totoo kaya ito mga kaibigan? Magsasara talagang Itbulaga sa GMA. Durog sila. 7. Ayon sa isang nakausap ko, mayroong karapatan ang network na bitiwan Patay tayo dyan. ang nagbablock time sa kanila kung nakaka-apekto na sa kanilang istasyon sa kabuuan. Sa kabuuan, ha? So ano yun? So sa madaling salita mga kaibigan, bibitawan sila ng GMA. Diba? Yun yung tinutukoy dun. Papalit yung showtime. So next year pa, di ba? Dapat. Ang kanilang kontrata. 2024. Pero merong karapatan ang istasyon na kanselahin yung kanilang kontrata kung Nako. talagang kinakailangan na. Naku po. So ano mangyayari dito? Kapag kinansila ng GMA7, itong hindi, ito na naman ako, nahihirapan akong ilarawan kasi hindi lehitimong Itbulaga. Kasi Agoy, pinangalanan, hindi lehitimong Itbulaga. Kaya pala ito yung title, oh. Fake Bulaga, luging-lugi na. Diyos me, totoo ba to? masarap sabihin yung Japek kaya lang napakasalitang kalye. Correct. So, kung hindi talaga aangat ang rating at makatutulong sa network, itong hindi lehitimong Itbulaga, mapipilitan nga siguro, no? At baka ang ilipat doon, ang magiging main noontime show nila, ay bigla na lang maging main noontime show nila, Showtime. Naku po. Posible. Ito na nga, ang inaantay siguro talaga ng Showtime. Kasi makikita talaga natin yung mga moves, yung galawan nila, parang unang-una, ng pilot, full support. At saka tandaan natin, kolaborasyon to. Ay, oo. Hati, no? Oo. Yun commercial ng Showtime, hati sila ng GTV. Kaya mas posible talaga ito eh. Yan ang mahirap kasi sa management na Okay rin, no? May mga chismoso. Nakakatulong din sana paggawa ng content, eh. Hindi na po tayo nahihirapan maghanap pa, mga sangkay, eh. Hindi, ito sila kasi, mga expert yan. Kumbaga marami po silang sources sa loob. At saka, syempre marami po ang nag-aabang po talaga sa original Itbulaga. Well, ito hindi na po siguro, di ko na itutuloy ito mga sangkay. Magkomento na lang tayo. Ako, my own opinion, no? Tingin ko, posible po eh. Posibleng magsara. Do nakaraan mga sangkay, parang pinabulaanan yun eh. Kumbaga, hindi totoo na magsasara na o maano na kami. Mawawala na sa eksena yung Itbulaga sa GMA. Sinasabi nga po nitong batikang komentarista na Japek or ano ba yun? Hindi lehitimo, kumbaga hindi legit na Itbulaga na nasa GMA. But, guys, nakaraan nga po, di ba gumawa po tayo ng, ano pa tawag dito? Yung, paano ba yung term? Basta yun, pinuntahan natin yung tatlong naglalaban na noon time show. Yung E80 na nasa TV5, original Itbulaga. Tapos itong sinasabing hindi lehitimong Itbulaga na nasa GMA.
at Showtime na nasa GTV ng GMA. Ngayon mga sangkay, gulat po tayo guys. Sa Facebook ang nanonood lamang po. Sa Itbulaga nasa ano ata po yun, nasa 400. Ganun. Tapos yung sa YouTube mga sangkay, kay Yorme Isko ang ginagamit na account sa live ay kay Yorme Isko. Both YouTube and Facebook. At alam nyo, pagdating sa YouTube guys, pambihira, 300. Nabawasan pa ng 100. Bumaba pa mga sangkay. So, ang pinakamaraming may nanonood talaga, E80 or yung original Itbulaga. Tapos yung pangalawa mga sangkay, yung Showtime, kahit pa paano, mayroong pumapalagang Showtime mga sangkay, though hindi po nangangalahati po talaga yung nanonood. But, at least guys, hindi malulugi dyan yung mga sponsor. Okay, yun po yung tinutukoy din po nito mga komentarista na nakikita po kasi naririnig daw po nila na mukhang mapapaaga mga sangkay yung exit nitong Itbulaga na sa GMA. Mukha, di umano, ayon po sa kanila. Mga sangkay, okay. Comment lang naman tayo dito. At ang tanong dito mga sangkay, kung sakali, just in case na tuluyan ng mag-exit itong Itbulaga sa GMA, ang tanong dito, pwede na bang gamitin? Magagamit na ba ng TVJ yung title na Itbulaga? Hindi po ako lawyer Hindi natin masasagot yan, mga sangkay, no? Pero, kayo, mga sangkay, kayo yung sumagot dyan sa comment section. Tingin nyo ba? Just in case na mawala ito sa eksena, itong Itbulaga na nasa GMA, possible ba na itong Itbulaga na title, magamit na po ng E80 doon po sa TV5? Kasi ang pagkakaalam ko, di ba, sinambahan nga po ng kaso. Diba? So, ayun, mga sangkay, kayong magkomento kung tingin nyo ba, yung mga magagaling dyan sa batas, lalong-lalo na po yung mga lawyer, kayo, mag-comment po kayo, mga sangkay. Pero, in my own analysis, guys, komento ko dito, yung opinion ko, kasi napapanood ko, as in guys, halos langawin na lamang po itong Itbulaga sa GMA. Kakaunti lamang po talaga, I'm sorry. Kaya nga ang suggest ko po dito, kasi hindi tinatanggap ng tao, 'di ba? Hindi kasi tinatanggap ng mga Pilipino itong show doon sa GMA kasi nga ang pangalan Itbulaga. Alam po nila yung totoo kung kanino ang Itbulaga. So yun yung rason na nakikita ko kung bakit hindi tinatangkilik. Sa papaanong pamamaraan matatanggap ng tao itong show or noon time show sa GMA 7 kung magpapalit po sila ng pangalan ng show. Yun lang, doon lamang po magkakaroon ng open door sa tao na, uy, bago to manood nga tayo. Tingnan nga natin kung maganda dito. Andun pa naman si Yorme. Magandang asset yun. Kaya nga lang, hindi po naiisip yan ng Tape Incorporated dahil nga po sa pride na lang siguro. Siyempre, pag pinalitan nila, talagang, parang napaka-labing ng sugat po. Parang yung kantang, sinaksak mo ang puso ko. Pinokpok mo ng martilyo, binuhusan mo ng asido, dinurog mo ng todo. Sinaktan pala. Mali yung lyrics ko. Sinaktan mo ang puso ko, sinaksak mo ng kutsilyo. Yun pala yung lyrics na, Binuhusan mo ng asido, pinokpok pa ng martilyo. Durog na durog mga kababayan yung puso ni Santa Mama. Hindi umubra, pati yung kuhan kasi. You just imagine po na dineploy na yung lahat ng puwersa. Yung lahat ng army ni Damaso. Tinawag na yung lahat ng santo sa simbahan po. Ginawang campaign venue po, yung mismong mga katedral. At walang tigil yung Orimos. Hindi nakatapart ng banto. May mga paganon-ganon pa tapos paganon-ganon. Lahat ng mga superpowers po. Sa pala mga kaibigan, huwag natin kalimutan mag-subscribe kay Banat Camartes TV. Yan. At hanggang dito lang po tayo mga kaibigan. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.